Anong pakiramdam kapag ka ikaw ay na-corner? Anong gagawin mo pag na-corner ka? Halimbawa, tulad ng aso, pag na-corner, kapag ka wala na siya magawa, anong ginagawa ng aso? Nanununggab, lumalaban. Ganun din ba tayo pagka tayo naku-corner sa buhay? Halimbawa, kung bigyan tayo ng 200 sa dulo ng daan na ating tinatahak, alin ang pipiliin mo? Kaliwa o kanan? Parehong madilim, hindi mo alam ang unahan. So anong dapat natin gawin kung ganito ang buhay natin? Manalangin. Manalangin. Pinakamalaga ang manalangin. Sapagkat sa panalangin, hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili, kundi binibigay natin, ipinapaintulot natin sa Diyos ang lahat ng ating landasin. Gaya nga sinabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. May promise po na kapag tayo po'y nasusukol sa buhay, wala na tayong magawa sa sitwasyon, sa kalagayan, karamdaman, dapat nating gawin ang manalangin. Sapagkat ang Diyos may pangako, itutuwid niya ang ating landasin. Basahin natin ang Psalms chapter 1 verse 1 to 6 sa ating pagpapatuloy ng series ng ating pag-aaral tungkol po sa panalangin. Ang sabi po sa Psalms 1:1 hanggang 6, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng angkos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito ang salita ng Panginoon. Kapag nasukol, anong dapat gawin? Yung pong ating series, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ang salita ninyo ay handa at nauuna sa aming buhay, kung ano pong aming kinabukasan, ano pong nasa unahan. Ang ilaw ninyo, ang siyang ilaw ng aming mga paa upang kami lumakad sa tamang landas at kami sumusubaybay sa liwanag tungo sa aming Panginoong Hesus. Muli, Panginoon, kami po ay dumadalangin sa inyo ngayong gabi. Ituro niyo po sa amin ang tamang landasin upang kami makalakad ayon po sa iyo pong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito sa ating binasa, Psalms chapter 1 verse 1, ayon sa ating napag-aaral na karaan, ay mayroon tayong panalangin upang tayo ay makalakad sa tamang landasin. Una, manalangin tayo upang maabot ang landas na nakalulugod sa Diyos. Yun ang ating unang natalakay na karaan. Ikalawa, manalangin tayo upang matakasan ang landasing nakakadismaya na buhay sa Diyos. So nakaraan, ipinanalangin natin maabot ang buhay na nakalulugod sa Diyos at kinakailangang matuto tayong tumanggi ng hindi. At ikalawa, matuto tayong sumang-ayon ng oo sa ating Panginoon. Pag sinabing matuto tayong tumanggi, alam natin nakaraan sa verse 1 ang sabi, mapalad ang mga taong hindi lumalakad o tumatanggi sa lakad sa payo ng masama, tumatayo man sa daan ng mga makasalanan at umupo man sa upuan ng mga manunuya. At ikalawa, tayo po ay sumasang-ayon sa oo sa verse 2, kundi ang kautusan ng Panginoon ay ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan.
At ang resulta nito, siya gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Yun po yung ating nakaraang pinag-aralan. Ngayon naman, manalangin tayong muli upang matakasan ang nakakadismayang buhay sa Panginoon. Ito naman ay makikita natin sa verse 4 hanggang 6. Nakaraan, verse 1 hanggang 3. Ngayon naman sa verse 4 hanggang 6, ito yung ating pag-aaralan. So una, manalangin tayo upang matakasan natin ang walang kabuluhang buhay. Tayo po ay nasa pag-aaral sa ikalawang bahagi, nakakadismayang buhay sa Diyos. Kaya naman, upang matakasan natin ang nakakadismayang buhay sa Diyos, manalangin tayo ng tatlo. Dapat natin ipanalangin una, manalangin tayong takasan natin ang walang kabuluhang buhay. Verse 4, ang sabi, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ang walang kabuluhang buhay ay ang buhay ng masama. At ito'y kinumpara sa verse 2 hanggang 3, na ang buhay po ng isang matuwid, ng isang taong mananampalataya, kaiba sa buhay ng masama. Ang buhay ng mananampalataya, iniibig niya at kagalakan niya ang salita ng Panginoon. At dahil iniibig niya at minamahal niya at kagalakan niya ang salita ng Panginoon, nagtatagumpay siya tulad ng punong itaninim sa tabi ng agos ng tubig. Hindi nalalanta ang kanyang dahon, nagtatagumpay sa kanyang lahat ng kanyang gawain. Nananagana ng tulad ng puno. Pero ang buhay ng masama ay hindi ganoon. Ikinumpara siya, ikalawa, sa ipa. Ano bang mayroon ng ipa? Ang ipa po, akala mo may laman. Hitsura, walang pagkakamali. Maring punong-puno ito ng hangin. O kung sa ating buhay, ang isang taong tulad sa ipa, punong-puno siya ng kayamanan ng sanlibutan. Punong-puno siya ng mga bagay, material sa buhay na ito. Ngunit, sa spiritual, ipa siya. Iga, walang laman. Wala siyang kaligayahang totoo. Ang kaligayahan niya ay sanlibutan. Punong-puno siya, ipa siya pagdating sa spiritual. Kaya nga, sabi nga sa Daniel chapter 5, verse 27, yung sinabi roong kay Belteshazzar na siya'y tinimbang ngunit kulang. Tekel, ang sabi roon, mene tekel oparsin. Ibig sabihin, siya'y tinimbang ngunit kulang. Nasa kanya lahat ng kayamanan. Nasa lahat ng kanyang kagalakan. Nagiinuman sila magdamag, maghapon, punong-puno sila. Pero ipa pagdating sa spiritual. May mga ganitong buhay. Huwag nating hayaan na tayo po ay maikumpara sa ipa na ang kaligayahan natin ay nasa material na bagay. Pagdating sa spiritual, wala po tayong timbang. Kaya panalangin natin na matakasan natin, una, ang walang kabuluhang buhay tulad ng buhay ng masama. Ikalawa, panalangin nating matakasan natin ang walang katuturang buhay. Yung una po, walang kabuluhan, ipa. Ito naman, walang katuturang buhay. Verse 5. Ang sabi po sa verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Namasdan natin. Walang katuturan ang buhay ng isang masama o ng isang ipa dahil siya po'y nasa paghahatol. Buhay pa siya, ngunit siya po ay nasa paghahatol. At ang paghahatol sa kanya, tuloy-tuloy yun. Mula pa lamang ngayon, buhay pa siya, gumagalaw siya, pero nadudulas na siya patungo doon sa impyerno ng apoy. Sapagkat siya po ay walang lamang espiritual. Ito yung mga taong umaangkin na Kristiyano, ngunit hanggang labi lang. Hindi makita yung bigat ng espiritual na buhay sa kanyang buhay sa araw-araw. Makasanlibutan ang isipan. Ito yung mga taong nandyan palagi sa gawain, kasama ng mga banal, kasama ng mga Kristiyano,
Ngunit sa totoo, wala siyang relasyon kay Kristo sapagkat wala siyang pananampalataya. Basta mangkin siya na siya ay Kristiyano, pero sa loob niya wala siyang pananampalataya. At ang walang pananampalataya, alam naman natin, siya po ay nasa paghahatol na. John 3:6 at 3:18, John 3:18 at saka sa verse 36, ganito ang sabi. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya nga, walang katuturan ng kanyang buhay, bagamat siya'y busog sa sanlibutan, pero nasa paghahatol na siya. Tuloy-tuloy ito. Sapagkat hindi siya sumasampalataya, kaya siya nahatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sinasabi diyan, hindi siya sumasampalataya, anong patunay? Verse 36. Follow up natin, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod, yun po yung tanda ng isang taong may kaligtasan, sumusunod sa ating Panginoon. Nakikita ang bagong buhay. Nakikita ang pagbabago araw-araw sapagkat siya'y sumusunod sa anak. At hindi sumusunod sa anak ay hindi kailanman nakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Nakakalungkot po, marami pong nag-profess na Christian. Pero sa totoo, parang reliyon lang. Nakikisama lang. Nakikisama lang sa grupo, pero wala siyang personal na pananampalataya sa Panginoon. Paano natin malaman? Sapagkat walang pagbabagong buhay niya. Hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya yan po ang buhay ng walang katuturan. At ang sabi, hindi siya kailanman kabilang sa kapulungan. Bagamat siya kasama sa church, kapulungan ng mga matuwid, pero hindi pa rin siya kabilang. Masabi natin, maaaring siya po pumirma ng membership dahil marunong siyang sumagot, pero hindi pa rin siya kabilang sa realidad. Sapagkat hindi nga nakita ang kanyang patutuo sa buhay, ipa pa rin siya. Now, hindi natin ito mahusgahan kung sino, pero ang Panginoon, kilala niya kung sino yung kanya. Nakikilala niya. So, kinakailangan, pag na-corner na tayo, may problema tayo, unang-una, alamin natin ang ating sarili at manalangin tayo. Alin bang daan ang pipiliin natin? Ang sabi po sa John 10:26 hanggang 28, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya sa mga Hudyo na nananampalataya rin sa Kanya, ang sabi, na sumusunod pala sa Kanya, kasama sa mga grupo, subalit, hindi kayo naniniwala, sapagat hindi kayo kabilang sa ating mga tupa. Ang bigat nun, no? Kasama. Nandiyan palagi sa harap ng Panginoon. Saksi sila sa himala, nakakapakinig sila ng aral, pero hindi sila naniniwala. Verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala. Bakit? Sila'y sumusunod sa akin. Napakabigat po yan, mga kapatid. Mayroon tayong dead end sa buhay natin bilang Kristiyano na kailangang magdesisyon tayo. Kailangan ng panalangin. Tama ba ako? Ako ba ay isang mananampalataya? Ako ba ay nasa walang katuturang buhay? So yun po yung matakasan natin na nakakadismayang buhay. Una, panalangin natin matakasan ng walang kabuluhang buhay. Ikalawa, matakasan natin ng walang katuturong buhay. At ang pangatlo, manalangin tayong takasan natin ang walang pag-asang buhay. Verse 6, ganitong sabi, sapagat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. No, hindi natin alam, pero may mga palatandaan sa Biblia kung sino yung totoong Kristiyano, sapagkat ipinapahayag ang sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang, lahat ay nagbabago at nakikita. Pero pagdating po sa totoong paghahatol, sapagat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Pag sinabing lakad po ng matuwid, ang Panginoon lang talaga nakaalam. Siya lang.
At makikita natin na lahat ng kanyang iniligtas ay may gabay ang Panginoon. Hindi niya iiwan ni pababayaan man. Bumagsak man siya 7 beses, 7 beses din siyang ibabangon ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon ang lakad ng kanyang pinagpaging matuwid. At yan ay biyaya para sa mga Kristiyano. Pero ang masama, wala pong pag-asa. Walang pag-asa ang kanyang buhay. Sapagkat ang sabi po sa ating teksto, ang lakad ng masama ay hinahayaan ng Diyos. Na lahat ng tao patungo sa impyerno dahil sa pagbagsak kay Adan. Romans 5:12. Dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan at lahat ay mamamatay dahil sa ang lahat ay nangagkasala. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nag-i-interfere siya, nakikialam siya sa buhay ng kanyang mga tao. Like for example, Jacob and Esau. Ang sabi niya doon, I love Jacob, but I hate Esau. Hindi ibig sabihin kinapuputan, kundi pinabayaan si Esau sa kanyang natural na buhay na makasalanan na patungo sa kapamakan. Whereas kang Jacob, ang Diyos ay nagbiyaya sa kanya. Siya ay pinanganak na muli. Pero yung mga makasalanan ay patungo talaga lahat sa impyerno, kaya hindi unfair ang Panginoon kung hindi sila o kung sila ay pababayaan, sapagkat yun talaga ang kanilang patutunguhan. Sila ay nasa pag-ahatol na. Kaya ang buhay po ng isang masama o makasalanan, wala pong pag-asa, sapagkat patungo lamang sila sa kapamakan. Kahit magtayo pa sila ng iba't ibang relihiyon, gumawa man sila ng pinakamabuti, ngunit wala pong biyaya ng Diyos sa buhay nila, sila ay patungo sa kapamakan. Isang sa buhay natin, gaya ng mayroong tanong tayo, nasa dead end tayo, sinasabi natin, ligtas ba ako? Well, yun ang time na dapat tayong manalangin, Lord, show me the way, turo mo sa akin, na maabot ko ang buhay na nakakapagbibigay lugod sa inyo at matakasan ko ang buhay na nakakadismaya sa iyo. Yun ang kailangan natin. So, nakakalungkot kung mapabilang tayo o sa lakad ng mga masama. Walang biyayang gabay ng Diyos. Pinababayaan sila sa kanilang likas na pagkamakasalanan. Sila'y patungo sa kanilang sariling kapamakan, sapagkat sinasabi sa Romans 3:23, sila'y kapos sa biyaya. Wala silang patutunguhan. Pero ang mga matuwid, alam ng Diyos ang kanilang lakad. Ginagabayan ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon sa John 10:27 kanina, pinapakinggan ng aking mga tupa, ang aking tinig, kilala ko sila, sapagkat sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya bilang mga Kristiyano, matuto tayong tumanggi sa lakad ng mundo. At matuto tayong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay mamuhay tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na laging nananagumpay. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na gumagabay sa atin. We persevere because God preserves us. Kaya patuloy tayo. Lagi tayong manalangin. Number 1, ang manalangin para bigyan tayo ng malinaw na paningin at desisyon sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa iyong pong salita. Tunay na hindi namin maaring pabayaan ang salita ninyo. Sapagkat hindi kayo mangungusap sa amin sa aming mga tenga, kundi nangungusap kayo at gumagabay sa pamagitan ng iyong salita. Ito ang ilawan ng aming paa at liwanag ng aming landas. Kaya dapat lamang lahat po ng aming gagawin ay nakabatay sa iyong salita. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.